Marami ang tumatawag sa ating pansin araw-araw, kahit saan kayo magpunta. Tulad ng malahiganting paskil sa EDSA, yung mga tarpaulin na nagtambad sa ating paningin, makatawag pansin sa mga maglalakbay. Kung minsan pag nagdadrive ang isang tao, sa dami ng tarpaulin, ngali-ngali sigurong mabunggo. Kaya lang nga traffic sa EDSA, kaya hindi nabubunggo. Ang bawat isa ay nangiengganyo, nagaganyak, at humihila ng ating atensyon. Para sa mga sa simula pa ay interesado na sa isang bagay, sila ay napapalingon. Kung ang hanap nila ay maong jeans, lahat ay ng patalastas tungkol doon ay mapapansin nila. Muli silang napapasulyap o napapatingin sa mga patalastas na may kinalaman sa kanilang gusto o kanilang hanap. Pero sa mga hindi interesado at walang pansin sa mga nakapaskil, sila ay lumilihis, pumipikit o nag-iisip na lamang ng pansarili habang naglalakbay. Hindi sila nag-aaksaya ng panahon upang muling tumingin o magbabad sa mga larawang malahigante. Ito ang dahilan kung bakit ang mga gumagawa ng mga patalastas na ito ay gumagamit ng mga tanyag na artista. Ang mukha nila ang siyang pinakamatinding pang-akit, kumbaga ay panggayuma, upang mapalingon at mapatinging paulit-ulit ang mga tao. Masasabi nating ang mga may interes, ang mga taong sa simula pa ay may hinahanap na, ang siyang nabibighani ng anumang nakapaskil. Mayroon ng panloob na kondisyon sa taong may hinahanap na nagbubunsod sa kanya upang makakita ng kanyang hinahanap. Nais kong isipin na ang ating ebanghelyo sa linggong ito ay may kaugnayan sa ating karanasang nabanggit. Ano ba ang panloob na kondisyon na ito na siyang nagbubunsod sa isang tao upang lumingon at hindi lumihis? Ang kwento ni Jesus sa ebanghelyo ay mayroong malaking kinalaman sa kung ano ang makapagbubunsod sa isang tao upang lumingon, tumigil sandali, at tumulong sa isang taong nangangailangan. Isang tao, anya ang nabiktima ng mga tulisan. Iniwang halos patay na nakalugmok sa daan. Maraming tao ang nagdaan. Kasama rito ang isang pari sa templo at isang levita. Ang dalawa ay hindi lumingon. Diretso ang tingin, nakatuon sa patutunguhan. Masasabi nating sila ay lumihis, umiwas at nagmaang-maangan. Subalit, may isang hindi inaasahang tao ang lumingon, tumigil, tumulong. Isa siyang Samaritano na kinamumuhian ng karamihan sa mga Hudyo noong panahong yun. Itinanghal siya ni Jesus bilang halimbawa ng isang taong maalam na sumunod sa hinihingi ng batas ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Sa ating buhay, maraming bagay ang nangaakit sa ating pansin. Kung ating iisiping mabuti, ang binibigyang pansin natin ay dumidepende sa kung anong saloobin ang taglay natin sa puso at kaisipan. Kung ang laman ng ating damdamin ay kung paano magkamal ng yaman, ang napapansin natin ay lahat ng may kinalaman sa negosyo at pagpapayaman. Kung ang niloloob natin ay may kinalaman sa pagpapaganda at pag-aayos ng ating katawan, ang makikita natin ay pawang mga kosmetiko, pampaganda, pampagwapo. Ang mga paskil na ating tinitingnan ng paulit-ulit ay umaayon sa kung ano ang ating hinahanap. Ang taong interesado sa kotse, matatawag ang kanyang pansin ng mga patalastas tungkol sa mga sasakyan. Lilingon siyang muli tuwing makakatunghay ng ganitong patalastas. Sa Latin, ang salitang respectare na naging English na respect ay mayroong mahalagang kahulugan dapat nating maunawaan. Ang salitang respectare ay nangangahulugang tumingin muli. Ang anumang iginagalang natin ay hindi natin tinitikis o sa salitang makabago hindi natin dinededma. Nililingon nating muli ang anuman o sinumang ating pinapahalagahan. Walang pagpapahalaga ang pari sa templo at ang levita sa nabiktima ng tulisan. Masasabi nating wala siyang malasakit. Wala silang pansin sa taong iyon sapagkat wala silang amor o pagmamahal sa nasabing tao. Hindi siya karapat-dapat tingnan muli.
hindi na siya dapat pag-aksayhan pa ng panahon. Masasabi natin na ang panloob na saloobin nila ay hindi pag-ibig sa kapwa. Malamang na ang kanilang pinahalagahan higit sa lahat ay ang gumanap sa panglabas na tungkulin, ang tumupad lamang sa kung ano ang hinihingi ng titik ng batas, hindi tao o kapwa ang laman ng kanilang puso at isipan. Ang Kristiyano ay pinagkalooban ni Kristo ng higit na malalim na pagkaunawa sa batas ng pag-ibig. Hindi ito napapaloob sa panlabas na kilos lamang, bagkus may kinalaman sa isang malalim na saloobin. Sa ating buhay, malimit mangyari na tinitikis natin ang ibang tao. Kapag galit tayo sa isang tao, hindi tayo lumilingon, hindi rin tayo sumusulyap man lamang. Diretso ang lakad at tingin, deadma, at hindi natin tinatao ang kapwa. Ito ang kamalian ng pari ng templo at ng Levita. Walang lingon-lingon, walang tingin-tingin. Pareho silang deadma at walang pansin sa taong nangangailangan. Hindi sila nag-asal kapwa sa taong nasa malaking pangangailangan. Ang ebanghelyo natin ngayon ay isang panawagan upang lumingon at tumingin tayo sa kung sino o ano ang dapat pagtuunan ng ating saloobing Kristiyano. At ang saloobing ito ay walang iba kundi ang batas ng pag-ibig sa kapwa. Ang walang pagtingin at walang pag-ibig ay laging diretso ang lakad, laging diretso ang tingin, walang lingon-lingon, walang tingin-tingin. Para sa marami sa atin, lilihis pa ng landas, maiwasan lamang ang mapilitang tumulong. Subalit, tulad ng sinasaad ng kahulugan ng salitang respektare, ang Kristiyanong marunong magpahalaga sa kapwa ay marunong ring sumulyap, lumingon at tumigil sandali. Ang ating lipunan ay katumbas ng taong iniwanang naghihingalo sa tabi ng daan. Ang lipunang ito ay halos malagutan na ng hininga dahil sa katiwalian, sa kadayaan, sa sobrang politika, at kawalang pansin sa kapakanang pangkalahatan. Parang matira ang matibay sa ating lipunang, ang pinaghahalagahan ay ang mauna sa kapwa at makalamang sa lahat. Pagkakanya-kanya, ang batas na nasusunod sa puso at isipan ng marami. Ang pagdinilay na ito at ating pagtitipon sa simbahan sa araw na ito ay upang tumigil sandali, lumingon at sumulyap ng muli sa ating pamumuhay Kristiyano. Bahagi ba tayo ng mga nagwawalang bahala at nagwawalang pansin at malasakit sa kapakanang pangkalahatan? Kasama ba tayo sa mga taong niwalang korap sa harapan ng katiwalian, kadayaan, at ganid na pagkamakasarili sa lahat ng antas ng ating lipunan? Ang bayan natin ay walang iniwan sa taong pinagsamantalahan ng mga tampalasan at iniwanang halos patay sa lansangan. Tinatawag niya ang ating pansin. Lilingon ka ba o lilihis? Yan po ang dapat natin pag-isipan. At ito po ang inyong kalakbay at katotos sa lingguhang episodyo ng Puso sa Puso, bumabati sa inyo ng isang maligayang linggo at pinagpalang buong linggo po.